JP, base sa datos ng LTFRB, nasa ilan pang PUJs sa Metro Manila ang hindi pa rin na-consolidate? At paano pinaghahandaan ito ng LTFRB yung transport strike bukas? Batay doon sa datos na inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, dito lamang sa National Capital Region, nasa higit 600 nila yung mga hindi nakapag-consolidate. Pinabulaanan ng LTFRB ang claim ng ilan na nasa 38,000 na mga unit ng traditional na jeep sa National Capital Region ang umano'y madi-displace pagdating ng February 1 ngayong taon. Ito'y kaugnay ng nakaambang deadline ng extension sa pagpasada ng mga traditional na jeep na hindi nakapag-consolidate na hanggang January 31 na lamang sila makakapamasada. Batay sa datos ng LTFRB, dito sa National Capital Region, nasa higit 22,000 lamang nila ang mga unit ng jeep na rehistrado noong 2023 at nasa higit 21,000 naman ang nakapag-consolidate na. Ibig sabihin nito, nasa 629 lamang nila ng mga traditional na jeep sa National Capital Region ang hindi consolidated. Ito nila yung bilang ng mga unit na hindi na makakapasada pagdating ng February 1. Maaari naman nilang pumasok sa programa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga tsuper na hindi na makakapamasada para ihanap sila ng ibang trabaho. Sa naunang claim ng mga transport group na Piston at Manibela, nasa 25,000 hanggang 40,000 nila ang mawawala ng hanap buhay sa NCR dahil sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Dun sa LTFRB, yung paghahanda nila, lagi naman nilang sinasabi kapag merong ganitong kilos protesta ay nakikipag-coordinate sila dun sa iba pang mga agency para mag-prepare ng mga augmentation vehicle. At ngayon lang, kaninang tanghali, nakausap natin yung Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Yung mga LGU ay nakausap na nila, bagamat sinabi nga ng mga transport group na hindi naman sila magkakaroon ng strike kundi yung protesta lang. Meron nilang ihahanda na 800 na mga sasakyan ang MMDA mula dun sa mga LGU at yun yung ide-deploy sakali mang mawalan pa rin ng masasakyan yung mga pasahero. Yan muna ang ating latest live mula dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Aga. JP, pagdating ng Pebrero, yung hindi kasama sa consolidation, yun yung magiging kolorum at hindi na pwedeng mamasada, di ba? Pero yung sasakyan na yon na hindi makakasama dito sa consolidation, maaari pa rin itong gamitin, JP, sa private functions nila or other form of business. Tama ba yon, JP? Yes, Aga, tama ka dun sa nabanggit mo. Dahil nga dun sa programa ng PUV Modernization, yung prangkisa nila yung matatanggal o mawawala na ng visa. Ibig sabihin yung mga unit nila ng jeep, traditional na jeep na hindi na i-consolidate yung prangkisa, pwede pa rin naman nilang magamit, pero magsisilbi na yon na bilang private vehicle dahil yung rehistro naman nun ay nasa Land Transportation Office o sa LTO. Yung ibang mga nakausap nga natin, ang plano nila kapag naging private vehicle na, ay dadalhin na lang nila sa kani-kanilang mga probinsya at doon na lang nila ipangahakot ng gulay o kaya service ng kani-kanilang mga pamilya. Aga? Alright, maraming salamat, JP Nunez.